Yes, nagbabalik po kami. At least nakabalik na tayo mga kababayan. Kaya mo yan. Yes. Napakaganda ang ating episode ngayon kasi lahat tayo tulong-tulong para sa unlad ng pag-udlad ng ating bayan. Di ba, partner? Yes. Tuloy-tuloy dapat ang ating pagsuporta, lalong-lalo na para sa ating mga magsasaka. Dahil po, kami po ay naniniwala dito sa Kaya Mo Yan. No farmer, no food. No food, yes. Tama ba? Tama. Please welcome isang kaibigan po natin, partner. Ay nako, talagang social entrepreneurs po itong dalawang ito. Araw pa tumutulong na sa magsasaka. Ang talagang layo nila ay tumulong sa 100,000 farmers na maging sustainable at debt-free by 2030. Humigit na po sila para talaga namang maihatid ang produce ng mga farmers. May rescue buy sila, meron din silang group buys at paliliwanag sa atin ngayong araw na to. Walang iba ang mga leaders ng Rural Rising Philippines. Please welcome Ace and Andy Estrada. Magandang hapon po. Magandang hapon, Sir Emer, Ma'am Cory. Hi, Andy and Ace. Alam po ninyo ang mga kababayan, nakilala ko sila doon sa Marriott Hotel Cafe. Meron po silang campaign. Ang tawag doon ay Farms Giving. Ang ganda talaga ng event na yon dahil nakilala ko yung mga magsasaka, kilala ko rin si Andy at si Ace, at kanilang adhikain ay siyang tinatawag naming kurot sa puso. Pero nakakatulong talaga sa ating mga magsasaka. At masaya ang event na yon. Dahil yung mga produce, parang bagsakan ng mga gulay sa Marriott Hotel, tuwang-tuwa ang mga bisita at media. So, here are Ace and Andy to explain ano ba talaga ang ibig sabihin ng Rural Rising at paano po kami makakatulong sa inyo. Thank you po for having us in your show. Ang Rural Rising po ay isa pong organisasyon na accidentally nabuo ng pandemya noong Mayo 2020. Taga Baguio City po kami, nandito po kami ngayon. Nakita po namin yung mga magsasaka natin sa Benguet, tinatapon po yung mga produkto nila dahil walang bumibili nung kasagsagan ng pandemya. You know, yung twist of faith na when we posted what we saw on Facebook, hindi naman po kami magugulay. And then, pinost namin yung mga gulay na tinatapon. People came forward and said, tulungan natin yung mga farmers natin. And we just led the conversations to help them. And fast forward po 3 years from that fateful post, we accidentally rescued 3 million kilos of vegetables direct from our farmers. Ulitin natin yan. You rescued 3 million kilos and counting accidentally. Wow. So we brought them to Metro Manila and we accidentally formed a group of 45,000 people who are ready to help the farmers. So we write about the farmers, we talk about their problems, and we put forward yung pong mga tanim na tinatapon, rescue natin to, tulungan natin sila. And people join us to go to the provinces to save the vegetables from rotting. And you know what's very, very good po and very amazing? Yung pong mga presyo ng gulay na to is more than half the price dito sa Metro Manila. So it's saving the farmers and savings for the consumers. So, ang sinasabi nyo, ang presyo 50% off, bale, bargain price na yan. Opo, bargain price po masasabi dahil po napakamahal po ng gulay sa Metro Manila na halos hindi na po, parang pinipili na lang po ng ating kababayan na kumain na lang ng fast food o kaya po syempre instant noodles yan or basta po anything except gulay dahil napakamahal po. So ang ginagawa po namin diretso sa ating growers ng pagkain, nag-a-add lang po kami ng logistic cost. Syempre po may gastos po doon sa trucking kahit po 5 hanggang 10 piso per kilo at dinadala po namin dyan. Kahit po doblehin pa po yung triplehin pa po, mas mura pa rin po kaysa palengke at supermarket. Mm-hmm. Paano nyo naisip, Andy and Ace? Paano pumasok sa isip mo? At hindi lamang isip mo kundi sa puso mo na makatulong sa mga magsasaka because napakalaki itong proyektong ito. Oo.
It's not something we It's thought about. Hanggang ngayon po, nag-iisip pa rin po kami, how did we get here? Ano po, it's something na we just had to do during the pandemic because that was the call of times. And it was one time lang. Akala po namin isang beses lang eh. Tapos after 30 minutes, nabenta po yung isang truck na gulay. And hindi naman po masyadong mahirap kung baga, parang ganun pala yung sistema. And then, but more importantly po yung suporta po ng group and everybody who sometimes po, to be honest, na minsan ang lalaki ng repolyo namin or minsan balubaluktot yung cucumber. Yung mga tao pong sumusuport, kapag kain naman yan, kahit malaki, kahit baluktot, kahit may tuldok ng konti. Pagkain pa rin yan at tinanim ng ating mga magsasaka. So dapat talagang tangkilikin natin. Nung pong nagkaroon po kami ng parang relationship with the farmers and nakita po namin yung hirap, doon lang po sumapuso sa amin yun eh. Yung isip po namin nung inumpisahan yun, parang ano lang yun eh, parang anyway, wala pa naman tayong ginagawa, sarado lahat. Yung mga pandemic, mga businesses na trabaho, wala naman, may oras naman tayo. Pero nung paulit-ulit po namin ginagawa yun, naging meaningful po sa amin, naging rewarding at naging fulfilling yung every project ng Rescue Buy. At palagay namin, sa dami ng tumutulong sa amin ngayon, parang wala kaming dahilan para tumigil. So, ganun po nangyari. At alam nyo, everyday po, at least 10 farmers tumatawag, humingi tulungan nyo po kami. So, marami pong ways tumulong, pinipili namin yung kayang gawin for that day. And every day is different for us. Okay. Matanong ko nga, yung mga gulay ninyo ay galing sa anong lugar sa Pinas? Mas malawakan na yung source ninyo. Masasabi na pong malawakan, ma'am, kasi 39 provinces na po inaabot namin. Dati po, kala namin hindi kaya ang Visayas, pero meron naman po palang paraan, mga Roro, at yun, naiintindihan naman po namin na minsan, pagdating po sa amin, halos 10% meron ng mga damages kasi syempre po, inabot ng 2-3 araw sa barko. But malawakan na nga po. Siguro po ang farmers na naka-engage na namin, directly or indirectly. Kasi po minsan grupo po sila, 2 lang kausap namin doon sa asosasyon na yon. So siguro po nasa 4,000 farmers na po. Kung iisipan po namin, pag tinitignan namin yung aming mga record ng transaction sa bawat isa-isang probinsya, barangay, parang hindi rin namin maubos isipin paano natin nagawa yun. Yes. By the grace of God yan. Yes. God, yes. Tama po kayo. Yes. At napapanood namin kayo talaga nung pandemic pa at nung last Food Security Summit natin, yung kasama ko pang gawad kalinga noon. Ang dami-dami niyo pa ng mga members. Dumami. 45,000. At yung mga, meron pa pala kayo tinatawag na subscribers, yung mga 208,000 pala po ito. Dumami. Ha? Oo, Sir Emer, 225,000 na po yan as of today. Kaya sinabi ng 225,000 sa page. Page po and counting. Yes. Yun naman po ang mga tulong pong madalas na dun sa mga subscribers sa page at it's spreading the word. Pag po meron kaming campaign, let's say tulungan natin si Junimar ng Wombok niya, kakalat po nila, i-share, tapos po they'll be led back to the page and bibili po ng 5 hanggang 10 kilo bawat tao. Madami-dami po. Kaya ang nangyari noon, paano yun? Dinodonate niya. Dinodonate ng mga nakakuha kasi po 10 kilo, napakadami. So para pong nagkaroon po kami ng we tap to the kindness industry. Kindness. Yes. Okay. Pag-usapan naman natin yung pagpasok nyo naman o collaboration with the Marriott Hotel. Opo. So we're doing something called Box All You Can sa mga malls at private companies. And ang Marriott po ay isa po sa mga companies na bumibili po ng mga produkto na nire-rescue. And for the month of April, dahil po Earth Month, there's the idea na kapag magpa-buffet sila, why don't we give a box sa lahat ng kakain sa buffet? And we're valorizing the price of 1 box as our gift to the farmers. So po ng chance na buffet na nga po ng food sa Marriott. Naging buffet pa ng mga gulay.
Ayan. So it's their way of helping the farmers directly through their clientele. Galing. Kaya pala, Ito natin yung picture ko with the chef. oo, naku, nagkakagulo. Ageless Beauty, Cory. Yes. Nagkakagulo, ilagay mo. Tingnan mo naman yan, tuwang-tuwang chef ng Mario to. Wow. Diba? Ganda. Tingnan mo yung gulay, oh. Nedaya kami ng konti kasi sabi nila, hanggang Dapat. kaya mo lang yung Yes. box. Hindi Oo. dapat umapaw ang gulay Yes. sa box. Pero naawa siya sa akin kasi gusto kunin yung cabbage na yun. Yes. Nag-enjoy ka ba, Miss Cory, sa Ay, game? sobra. Kaya gusto ko sanang imbitahin, anyayahan ng ating mga viewers and listeners na dumalo sa Marriott kasi meron kang ongoing campaign. That's every Thursday, no? Yes, Oh, that's may- right. May isang Webes. Every Sa Webes Thursday. pa. Wow. Anong mangyayari doon? Kasi kakain sila sa cafe, pagkatapos, Bibigyan sila ng stub and then they go out to us. Doon po sa Alfresco, nandun kami. We're gonna heap at least 25 kinds of vegetables and fruits. And then pag sinabi namin 3, 2, 1, tatakbo po kayo. You load as much vegetables as you want in your box. No weight limit. Pagdating ng 10 minutes or when the music stops, finish or not finish, exit area. Sa inyo lahat ng gulay na kuha nyo, nakatulong kayo sa farmer, nag-enjoy pa kayo. nag-enjoy kami talaga. Partner Emmer, punta Galing. tayo. Yes, ang galing. Ayan ang tamang sa amin. Sama-sama tayong Pilipino. Yan sa DZRH. I-imbitahin natin lahat ang mga ating viewers. Naku, every Thursday pala, meron palang buffet and get your own box of veggies. Yeah? Galing, ha? Do you have other campaigns sa mga ibang establishments? Let's say mga malls, supermarket, andito na supermarket, ang mga malls or iba pang restaurants? Yes, actually meron kaming ginagawa sa mga schools right now. What we're doing, yung mga classrooms sa bawat schools, mga elementary, ko-contest namin sila kung sino ang classroom na pinakamalaking mabentang gulay sa kanilang magulang, sa kanilang mga tito, sa mga network na magulang. Ang kapalit po is they can go to our farm in Nueva Ecija to do something called the service camp, to work with the farmers, to learn new skills, make fire, camp in the mountain, look for the Philippine eagle. So it's a 6-month program for them to directly help the farmers. Parang entrepreneurship po at saka parang Yes. Ang gulay. ganda. Nasaan ang farm ninyo? Galing. Saan sa Nueva Ecija? Sa Gabaldon, Nueva Ecija Yeah, it's po. called Camp Mingan in Gabaldon, Yun. Nueva Ecija. Ayan, partner, i-promote natin yan. Kailan ang umpisa ng camp? Well, usually they do it in December. And then, Anytime naman po, pwedeng pumunta ron. There are farmers working with us and yung mga estudyante po, it's a chance for them to, sometimes po kasi we need to really make them understand who grows our food and paano ba yun, hindi ganun kadali na nandyan sa table. But minsan nga ayaw pa nilang kainin pag gulay. Yes. Pero yung pong makita nila na pinagpagura niya na miracle yan na nandyan yan sa table mo. It's something to that we have to appreciate the teach. farmers. Tama. Galing yan. Nung nandun nga tayo sa Enchanted Farm, tinuturoan din natin sila magtanim. Kasi para lahat ng only rice, lahat ng rice nyo, matututunan nyo saan nang galing yan at kung paano itinanim yan. Very good yan. Yan yung agri-camping ng rural rising. Ito rural rising, partner, Yes. diba? Foundation yan. It's me and It's Andy. just us, our family. We're a non-stock, non-profit. Social enterprise. Hindi pa po namin na-explore yung foundation charity. Hanggang ngayon po, sabi ko nga po sa inyo kanina, hanggang ngayon nag-iisip pa kami. How did Yes. here? Tuloy nyo lang ho yan. Talagang social enterprise yan. You make the non-profit to be profitable. Yes. Kung kailangan. Oo. We will, Paano ba kami makakatulong sa inyo? ano ba? Well, for one po, syempre, join the group and help us rescue the vegetables and the farmers. Yes. Nabanggit po ni Sir Emmer kanina, we have a goal of making 100,000 farmers sustainable and debt-free. I'm sure familiar din po kayo sa na doon, no?
nabanggit nyo. When we say debt-free, obviously alam mo na po natin na baon sa utang ang ating mga farmers and paano ba sila magiging sustainable at walang utang, kundi i-cut po natin yung dependence nila sa pataba at pangungutang para pabili ng pestisidyo. Another thing po is, let's build the market. Yes. Gawin po nating stable ang kanilang presyo, ang kanilang merkado, para po tuloy-tuloy po sila nagdatanim. Ang paulit-ulit po namin sinasabi sa Rural Rising, ang mga magsasaka natin, masipag po, hindi po sila naghihingi ng awa. Hindi pulubi. Hindi pulubi. Pero gusto lang po nila na bilhin ang kanilang ani sa tamang presyo. Right, Yun lang po yung pinakikiusap nila. Ako naman po, right now we have 2 projects that we're working on to directly help the farmers, and we're inviting po sana kayo, yung mga nakikinig. We're building a motorized tram line in the Sitio Sadangsangan in Cabayan Barrio in Cabayan Benguet. Yung pong tram line nila, yung parang basket na bakal na kung saan itinatawid sa bundok using pulley. Wala pong motor sa lalaki, babae, bata. Hinihila yung pulley para po itawid. So last time nung nag-order po kami ng 2 tons ng gulay, they have moved the pulley 80 times across the bundok. Nasasaktan sila, nasusugat ang kamay. We would like to build so much a tram line there with motor, and we're working towards the amount of 100,000 to make it happen for our dear farmer in Benguet. Partner Emer, baka makakatulong ng DAR. Ay, oo. Opo. Talagang, sige, sabihin niyo po yan. Yeah, tutulong po kami. Talagang nasa DAR po kami, partner po kami ngayon na ating lahat ng tinutulungan natin. At kasama po ang mga, ngayon pong April, we're working on a agreement between the Go Negosyo, mga kapatid, mga big brothers, mga kapitalista at yung mga big food, ating mga big brothers, para mag-partner sa mga DAR Agrarian Reform Beneficiaries. Kasi may mga lupain sila wala namang market. Turuan natin sila. So tulad niyo po, dadaling ko po kayo doon para mag-partner po tayo. At tama-tama, dyan talaga sa katatapos lang namin sa Cagayan, sa Isabela kami this week. Maganda yung proyekto niyan para kayong tulay. Because we're building also bridges for the Agrarian Reform Beneficiaries. Sa inyo naman po, yes. Totoo, nakikita ko yun, yung mga bata naghihila dun sa bundok. Nakakaawa naman, 80 times, hinihila nila. Yes, we will get a paper from you and we will record it. We will go to the office. It will be a dream come true para sa kanila to have this timeline. Ang maganda po is hindi po isa or konting tao makikinabang. Buong community po ng area na yon. Madalas po kasi nagkaka-aksidente, syempre po sa hapo at saka sa puyat. Tapos nagpapaulit-ulit na meron pong nadadagana, nalalaglag. So talaga pong malaking tulong kung may Thank you. niyo po. Salamat po. Oo. Para sa mga gustong bumili ng gulay ngayon din, Yes. paano ba sila makakasawa ninyo? Join our group. We have 3 hubs po for pick-up. Pwede po kayo mag-walk-in. Isa po sa Congressional, sa may harap po ng Congressional Town Center or may SM Cherry. Doon po sa tapat sa SM Cherry. And then sa Mandaluyong po sa Reliance, sa corner po ng EDSA Reliance, sa Avida Centera. Yung po yung tatawag. At ang sa south po yung Alabang Town Center sa may Public Transport Terminal. Ito pong mga lugar na to, espasyo, ay libre pong inindaw po ng mga tumutulong sa atin. Pero syempre po, mayroong mga operational costs. Kaya talagang tama yung sinasabi ni Sir Emer. Kailangan maging social enterprise. Pero hindi po kami pumapot doon Saan sa Alabang Town Center yon mismo? Sa likod po mismo, ma'am, sa may yung dating transport terminal. Opo. So yung dating bus terminal na nagsara Ayun sa may P2P? Opo, sa likod. Yung maraming painting. Pinintahan ng members yun. Opo. So, ayun, sige. Tingin dyan si Ma'am Cory, tama-tama. Mabalik na ako. Fresh po yung mga gulay doon. Everyday po nagbabagsak po yung mga farmers. Minsan kahit hindi natin in order, basta pinakiusap. And yung mga members naman po pupunta roon, namimili. And we're selling everything in one price para pong Daiso.
Everything po. Oh, galing. Even bell pepper, Yes. even organic. Nasa 85 per kilo lang po lahat, pati sibuyas. Yes. Luya. Yes. Talaga pong good deal. Pero kasi that's the only way to get everybody helping. Alam niyo na That's po, right. yung pong social enterprise, ay, alam niyo naman ang meaning nun. Pero sa Rural Rising, yung social enterprise is talagang social when members go to the hubs. Nakikita-kita sila, nag-uusap-usap. Yeah. Di ka tulungan natin, ganito, let's do this. Introduce natin sila sa ganon. They lead us, kaming dalawang mag-asawa, to help yung mga members give us advice on how to do it. It's really social. It's really touching. Yes. Oo. Paano ba maging miyembro? Anong proseso? Napakadali lang po. Join lang Facebook group lang po. Although Yeah. we're working on a Ruri Club membership, ma'am, I Ruri. think matuwa kayo pag Ruri Club member, ibig sabihin po noon yung Mas mura presyo, pa. mas mura pa dun sa presyo ngayon. And we're working on partnerships with establishments like Marriott. Siguro Yes. discounts po pag ginagamit doon. Yes. It's not about the value but the fact that the members know na yung membership will go to, kasi po ang nangyayari is our role is to tell the farmers ano ba yung mas in demand sa market. Hindi Yeah. po tayo tatanim ng wombo kasi nangyayari overproduction. Yes. So our engagement with these partners give us ideas and insights. Ano ba yung may siguradong market? Ito yung itanim natin para hindi sayang yung pagod natin. Yes. And yun po yung nakikita naming sustainability path. Yeah. Very good question, ma'am. Yeah. Galing. Any other announcements you want to share? Gusto Yes, nyo ipaalam sa ating mga viewers? Yes. And listeners. Join the group. Join the group. It's Rural Rising PH on Facebook or Rural Rising Philippines. On the Nasa Instagram din po kami. The real way that people can help is to spread the word that farmers need help, that we need to be local, we need to be more healthy, we need to be more aware. And Yeah. if Rural Rising grows po from 45,000 to 100 Or a and million. or a million, then it's a real force for good. Sila, hindi po kami. Sila Yeah. a force for good to directly help the country and change the lives of our farmers for the better, hindi lang day by day. Yan ang tinatawag na lakas ng kabutihan. Yun, talagang you are really a force for good. Talagang lahat po tayo pagsama-sama. Lalo na ngayon sa agrikultura, food security, naku, kailangan na kailangan namin kayo. Rural Rising, sa ating Rising Philippines, kailangan natin kayo. Meron ba kayong contact number para sa mga Yeah. gustong tumawag sa inyo ngayon din? Opo. Our contact numbers po, 0917-501-7787 at ulitin ko po, 0917-501-7787 and 0918-818-7787. Ang ganda ng mga numbers. Yes. Maraming salamat sa inyo, Ace. Maraming Yes. salamat. Talaga. Mm-mm. Opo. At napakaganda ang inyong, Andy, napakaganda ang inyong advocacy, inyong adhikain. Kami Yeah. po ay talagang tutulong sa inyo. Partner Emmer, may proyekto na tayo. Oh, yes. Alam niyo naman kami, happy, healthy living. Diba? Yan ang aming si Ma'am Cory. Yan ang talagang regenerative. Ayan. How to live longer. Kailangan. Diba? Tama. Oo. Kaya pinupuri namin kayo. Lalo na ngayon, may libre akong pagkakain na ako sa Marriott. Makakapunta na rin ako sa At syempre, There. your veggies. for veggies. Yes. Your veggies. For healthy life. Thank you. Yeah. Yes. Yes. Okay. Maraming salamat sa inyo. Talagang yan ang Rural Rising. Nagpapakita ng sama-sama tayo mga Pilipino. Yan, mula sa DZRH yan. Yan ang talagang motto namin sa inyo. Kaya palakpakan natin ang talagang mga bayani. Bayani kayo ng mga farmers natin. Oh, yeah. Kaya matutuwa sa inyo si San Isidro. Ayan ang sisinas ni San Isidro. Tigandog po kami sa Nueva Ecija. Kaya mabuhay po kayo at kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya natin yan. Kaya niyo yan. Salamat po ng marami. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye, Ace. And Okay. It's 4:46.
Magbabalik po kami para sa Happy Healthy. Dito po lang yan sa Kayang-Kaya Mo Yan. Huwag mo kayong aalis.